Tinatanong mo din ba sa sarili mo kung paano mo matatandaan yung mga areas na natapos mo na ta's nag-proceed ka na sa susunod na area na aaralin mo? Na para bang nagda-doubt ka sa sarili mo na, "Matatandaan ko pa ba lahat ng 'to pagdating ng board exam or kailangan ko ba talagang i-scan pa lahat ng notes ko from, area 1 to 6 para lang matandaan ko at masagot ko yung question sa board exam?" Or paano kaya yung way para maalala ko yung mga naunang areas na inaral ko para lang hindi ko sila makalimutan? Kung yun ba yung mga tanong mo sa isip mo, makinig ka sa akin. So, syempre, before anything else, my name is Mrs. Erica May Stavely. You can call me Mrs. Stavely. So, I am a registered criminologist and I took the board exam last August 2025. And fortunately, I was able to get 90.10% rating. So, since day off ko ngayon and kakagising ko lang, magbibigay na ako ng tips. At sasagutin ko na yung mga na-pending kong question sa Facebook page. Sabi ko, gagawa na lang ako ng video. So, eto na yun, guys. So, yung tanong, maaalala mo pa nga ba yung mga inaral mo na yan sa dami ng inaaral bago mag-board exam? Maaalala mo pa ba yan? Parang yun yung tanong lagi eh, no? Yun yung laging tanong natin sa sarili natin pag nagre-review tayo. Hala, maaalala ko pa ba to? Paano ko kaya to hindi makakalimutan? La, parang walang pumapasok sa utak ko. Guys, listen. Paano mo ba nasasabi na walang pumapasok sa utak mo? Nag-e-exam ka ba? At nung nag-e-exam ka, nagpa-practice questions ka? Nagpa-practice ka mag-answer ng mga questions, mabababa ba yung scores na nakukuha mo kaya nasasabi mo sa sarili mo na parang walang pumapasok sa utak mo? Then if yes, evaluate mo ngayon yung sarili mo kung ano bang kulang sa pagre-review mo. Baka mamaya kasi, ginagawa mo pa lang, pagre-review is hindi siya pasok sa way of learning mo. Hindi ka pala ganyan matuto. 'Di ba? Baka mali yung way ng pagre-review mo. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag may nanghihingi ng tips sa akin, walang iisang way para mag-review. Depende 'yan kung paano ka natututo. Kung feeling mo walang pumapasok sa utak mo, paano mo ba nasabi 'yan? Yun kasi yung lagi ko tinatanong, eh. Paano mo ba nasasabi na walang pumapasok sa utak mo? Hindi ka ba nakakapagsagot ng questions or hindi ka man lang ba nakakakalahati sa mga board exam trials mo? Baka akala mo lang hindi ka natututo, pero natututo ka pala. Puwede rin namang gano'n yung sitwasyon, 'di ba? Ang problem kasi is, inuunahan mo yung sarili mo na hindi mo kaya. Sabihin mo muna sa sarili mo na kaya ko 'to. If ever 100 items, tapos nakakuha ka ng 70/100, hindi pa ba magandang scores 'yon? For me, magandang score na siya kasi nakakalahati ka na, ibig sabihin may alam ka na, may pumapasok sa utak mo. Pero ang advice ko diyan, every time na magsasagot ka, aim to perfect the exam. Or kung hindi mo man mape-perfect, at least 90% masagutan mo yung board exam trials. Kasi 'pag nag-aim ka na mas mataas yung score na makukuha mo, yung effort na ibibigay mo is magdodoble-doble 'yan. So kung itatanungin mo naman ako kung paano ko nasasabi kung natututo ba ako o hindi, malamang nagpa-practice ako magsagot ng mga board exam trials. Tina-track ko yung progress ko, lahat ng score ko sinusulat ko at kino-convert ko siya into percentage para nakikita ko kung nakaka-90% ba ako. Kasi kapag hindi ako naka-90% diyan sa area na 'yan, uulitin ko magsagot ng board exam trials or babasahin ko ulit yung notes ko hanggang sa maka-90% na ako. Kasi yun yung goal ko sa sarili ko, eh, depende naman yan sa tao, eh, depende naman yan sa student sa pagre-review niyo. Pero para sa akin, ang gusto ko talaga every time na magbo-board exam trial ako, makakakuha ako ng 90% na score. So, paano naman yung ginawa ko para matandaan ko yung mga area kapag, natapos ko na yung area tapos magpo-proceed na ako sa susunod na area, paano ko yung tinatandaan? Guys, dun na papasok yung active recall natin na tinatawag. So, ang ginagawa ko ganito. So, for example, tapos na ako ng CA, 'di ba? Tapos na ako ng CA 1, 2, 3. Kung hindi mo pa ako napapanood before, ang way of learning ko is manonood muna ako ng lecture, mag-organize ako ng notes, babasahin ko yung notes ko, i-explain ko sa sarili ko, and then afterwards, mag-quiz ako. After nung quiz, may mga mastery quiz,
Tapos magbo-board exam trial, 'pag nag-board exam trial na ako, papanoorin ko yung ratio, sasagutan iche-check ko yung mga answers ko at yung mga maling, answer ko doon, babasahin ko yun ulit, babalikan ko yung notes ko doon. Every time nasasagot ako ng practice question, talagang siniseryoso ko. Bakit? Kasi ayokong matandaan ko na ang isinagot ko pala ay mali. Baka yung maling sagot yung maalala ko, 'di ba? Kaya every time nasasagot kayo ng practice questions, intindihin niyo mabuti muna yung tanong at wag petiks-petiks, wag relax-relax. Isipin niyo yung tanong na yun possible, yung topic dun sa tanong na yun lalabas yun sa board exam. Ituring niyo lahat ng questions as ganun. And then after nun, sabihin na natin, nag-board exam trials ako sa CA, yun yung unang inaral ko, for example. Tapos okay naman yung score ko, naka 90% naman ako, edi magpo-proceed na ako sa next area. So, yung next area na yon, aaralin ko siya. Sabihin na natin criminal law, kunyari yung criminal law and jurisprudence. So, CLJ. So, aaralin ko siya from CLJ 1 to 6. Ganun ulit yung pattern ko. Sasagot ulit ako ng practice questions, mastery, quiz, ganyan, bet. Tapos ratio ulit, panonoorin ko. Tapos okay na ulit. Sabihin na natin na naka 90% ako dun ulit. For example lang. Ang gagawin ko, paano ko maaalala yung CA? Eh, tapos ko na siya, inuna ko siya eh. Paano ko maaalala yung CA? Tapos na ako sa CLJ, magpo-proceed na ako sa cream area, for example. Ang gagawin ko dyan, bago ako magpo-proceed sa pangatlong area na aaralin ko, babalikan ko yung CA at CLJ. Kumbaga, ipapatong-patong ko sila. Paano ko babalikan? Mag-a-answer ulit ako ng practice questions. Kung hindi maganda yung score ko nung una, uulitin kong sagutan yung question na yun kahit alam ko na yung ibang sagot. Kasi paano na lang kung natandaan ko pala yung maling sagot, di ba? So sabihin na natin, tapos na ako sa dalawang area na to, tapos magpapangatlong area na ako. Bago ako mag-proceed sa pangatlong area na to, babalikan ko ulit tong dalawa. Paano? Again, magsasagot ako ng practice question. Pag sagot ko ng practice question, babasahin ko ulit, checkan ko ulit, babasahin ko kung ano yung mga mali kong nasagutan. Babalik ako dun mismo sa notes ko. Hanggang sa paulit-ulit ko na lang siyang naririnig, paulit-ulit ko na lang siyang nababasa, natatandaan ko na siya. Kasi nga, di ba, repetition is the mother of all learning. Akala mo, first time mo kasi narinig eh. Kung hindi maganda foundation mo sa school, first time mo narinig yan, ibig sabihin, kailangan mo siyang paulit-ulitin para matandaan mo. Kaya nga sabi, hindi mo kailangan mag-memorize, di ba? Kasi sa paulit-ulit mo pa lang siyang naririnig, kasi nga interconnected yung mga areas na yan, matatandaan mo na lang siya. So sabihin na natin na active recall ko ng dalawa na to, CA and CLJ, tsaka ako magpo-proceed ng cream. So, pag-apat na area naman na, pag pang-apat na area na, ganun ulit gagawin ko. Practice question, practice question, practice question. Ganun. Ganun ko siya tinandaan. Ganun ko siya inaral. Ganun ko siya inactive recall. Lalo na kung may short-term memory ka lang, kailangan mo talaga ng active recall. Paano nga mag-active recall? Magsasagot ka nga ng question. Tapos sagutan mo yung question, i-check mo ulit, tapos balikan mo yung mga notes mo dun sa mga maling answer mo para tumatak sa utak mo kung ano ba talaga dapat yung tamang sagot. Normal ba ma-low moral? Yes, yes, yes. Normal na normal ma-low moral habang nagre-review ka. Pero ano ba ang pwede mong gawin? 'Pag nai-stress ka na, tumigil ka muna sa pag-aaral. Kasi hindi ka makakapag-aral ng maayos 'pag nai-stress ka. Ang gawin mo, lumabas ka. Maglakad ka sa labas. Okay? Mag-ano ka, mag-workout ka, mag-exercise ka, mag-church ka. Basta aalisan mo muna yung table kung saan ka nag-aaral para lang ma-refresh yung utak mo. Tapos niyan, after nung ginawa mong pahinga na yan, kinabukasan masarap na ulit mag-aral. Hahanap-hanapin mo na ulit yung pag-aaral. Maaalala mo ba yan pagdating ng board exam? Nagda-doubt ka pa rin ba sa sarili mo? Ikaw pa ba ang magda-doubt sa sarili mo? At the end of the day, you only have yourself. Wag mong pagdududahan yung kakayanan mo. Wag mong pagdududahan yung kayang gawin ng utak mo. Kasi dun pa lang na naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong sagutin lahat ng board exam questions. Imagine, nag-aral ka ng 4 years. Okay? Nag-aral ka ng 4 years. Maganda yung foundation mo. Good thing yon. Tapos, nag-aral ka pa ng review. Tapos, ilang items lang ba yung board exam? 100 per area lang. Imposibleng wala kang masasagot dyan. Kapatid, dun pa lang sa nag-file ka, sobrang proud na ako sa'yo. Galingan mo palagi, and nandito lang si Mrs. Stavely Arkin.
So sana natuto kayo dito sa video na 'to. See you on our next video.